Mga ate at kuya, ano i-discuss ko? Itong pagkahibang ni Kuting or what? Siguro i-discuss ko na lang to. Bigyan ko kayo ng hapyaw ha. Yung ano, yung kapag may nategi daw na Pinoy, ay act of war daw yan ng China. Sabi ni Kuting. Gustong-gusto talaga ni Kuting makipagyera, mga ate at kuya. Animal kang Kuting ka. Kung gusto mong makipagyera, ilagay mo sa frontline ang 3 mong anak, total mga lalaki ang mga anak mo. Ina mo ka. Discuss na lang natin yan sa mga susunod nating live. Pero, uh, may nakapagsabi na itong hakbang ng maisog in New York, ongoing na. June 2? Kailan ba to? Hindi ko alam kung June 2 in the US, kasi June 2 na ngayon sa Pilipinas, linggo ngayon no? So, baka June 1 pa doon naman kasi alauna pa lang, almost 2 a.m. pa lang naman dito, tama? Oh. So 2 p.m. pa lang sa New York ng June 1. Pero syempre parang may mga ano na, may mga event na sila. At to shinare po ni Kuya Jay Sonza. Ang bongga, may malaking Philippine flag. Shoutout po sa mga kababayan natin lahat dyan sa US at sa, lalo na sa East Coast po, New York, Maryland, and wherever. Ayan, hello po sa inyong lahat. No? Shoutout po sa mga maiisog na OFW. Alam niyo, ang daing Marcos supporters dyan. Ang daming loyalista dyan sa New York. Pero ang dami rin palang DDS. Or baka ang iba dito, loyalista. Pero, or Marcos supporters. Pero, nagising na. Alangan naman, syempre, mga OFW kayo, hindi naman kayo makakapag-abroad, mga ate at kuya, di ba? Kung mahina ang inyong kokote, tama? Hindi naman madaling mag-abroad kung hindi ka professional, right? Kung wala kang tinapos or wala kang magandang experience sa trabaho, maybe, alam niyo naman, di ba? Hindi basta-basta ang mag-abroad, ganyan, or magtrabaho or magnegosyo abroad. So, yung sa tingin ko hindi mga mediocre itong mga Pinoy na nasa abroad, right? So, naiintindihan nila kung hindi man nakikita at napapanood sa media ng Pilipinas, at least nakikita sa mga vloggers ngayon na kritiko ng puting administration, na bulok ang gobyernong pumalit kay Tatay Digong. Bulok! Mas bulok pa kay Ngoy-Ngoy. So, nakaka-admire at ito ang kinatatakutan ng kuting at ahas na yan, itong international maisog rally. Nagulat ako, akala ko dito lang talaga ito mangyayari sa Pilipinas. Nag-i-initiate pala ang mga Filipino community na mag-organize ng maisog rally at nag-i-invite nga ng mga spokespersons. So far, si Attorney Vic pa lang naman ang alam ko na miyembro ng grupo ng Maiisog, di ba? Ang nandyan, kasi si PRRD mukhang ayaw talaga niya pumunta ng Anemika. Pero eventually, mapapanood natin si PRRD baka pag nagkaroon talaga ng hakbang ng maisog or may masusunod pang hakbang ng maisog sa Hong Kong, baka pumunta dyan si PRRD. Right? Middle East. And may paparating pa po, Spain. So, ayan no. Saan ba yun? Spain. In Madrid, kailan ito? Sa Rizal Park, may Rizal Park po sa Espanya in honor ng bansang Espanya ang ating national hero. Maisog prayer rally in Madrid. So hello din po sa mga kababayan natin dyan sa Spain. Mga OFW na nakabase sa Europa, nagsagawa ng isang prayer rally sa Dr. Jose Rizal Monument sa Madrid upang iparating sa gobyerno ang kanilang mga hinaing. Nais nilang tugunan ng gobyerno ang korupsyon, isapubliko ng Kongreso ang financial records. Yun nga yung MOOE, hindi mo pera yan. Bakit kayo may mga unexplained, unprogrammed na bilyones na pondo? Bakit kayo may mga traveling expenses na bilyon-bilyon? Buksan nyo ang libro ng accounting ninyo. Gusto namin makita kung paano nyo ginagastos. Hindi pwede yung mga liquidation by certification ng I certify that this fund is
fully consumed. Di ba? Hindi pwedeng ganoon. Kailangan makita ang breakdown. Nais silang tugunan ng gobyerno ng korupsyon, isa publiko ng Kongreso ang financial records upang matiyak ang transparency at accountability or pananagutan, paigtingin ang seguridad ng bansa laban sa krimen, internal factors mga atit kuya, hindi yung mga external na yung pagkipagiraan sa China, ginoo ko. Tayo lang to nagsisiga-sigaan. Diyos ko, hindi nga natin kayang i-resolve ang problema sa loob ng bansa, makikipag gagawa pa ng gulo na galing sa labas ay sira ulo ang nakaupo. Paigtingan siguro ng bansa laban sa krimen at drogang inamoy, kuting, inamoy, palpak ka sa drogang inamoy ka. Pati na rin ang pagkadismay sa kanselasyon ng prangkisa ng SM na yun na panawagan ng mga nasa Espanya nating kababayan. Okay? At ito nga po, may napakalaking flag ang ating mga kababayan sa New York. Kuting, ano na, kumusta ka? Lagot ka, yung flag na ginamit mo rin ng kampanyahan. Ito din ang flag na magpapabagsak sa iyo. Naging trademark ni PRRD mga atet ko yung pagkalaki-laking flag noon, di ba? Sa isang parang grand rally ni PRRD. Or lagi pagka may Philippine flag, trademark yan ng mga DDS. Naging trademark din to ng unit team. Kaming mga sumasama sa rally, sa meeting de avances, sa mga caravan, sa mga parade-parade. May mga bit-bit kaming flag. Bumili pa nga ako ng talagang yung actual size ng flag. Yung malaki talaga, yung ginagamit sa flag ceremony. Hindi lang yung maliliit na flag puro flag noon ang unit team. Kaya parang mapagmahal talaga sa bansa yung mga sumuporta kay VP Sara at Kuting. Yung mga pink lawan, ang daladala nila mga pink na hanger, pink na lobo, pink na tsinelas, pink na t-shirt, pink na bulaklak, pink na arinola, basta pink. Eventually, nahiya na masyadong gusto nilang bahain ng pink, nahiya at hindi naman kinakakitaan ng nationalism and patriotism, pagkamakabayan. Ang mga pinklawan, humawak na rin ang flag, gumaya na rin ang mga pinklawan, may pa-flag na rin sila. So, eto Kuting, ang flag na pagkalaki-laki in New York, inilatag, laban sa'yo, lagot ka. Maisog America Global ay Walk for Freedom, hakbang ng Maisog June 2, alas 9, alas 9 ng umaga. So, mamaya na alas 9 ng gabi sa Pilipinas, I think. Siyempre, New York ito 12 hours yung difference. So, kung alas 9 ng gabi sa Pilipinas, alas 9 naman ng umaga sa New York. Assembly Point 38 and 5th Avenue in Manhattan, New York City. 5th Avenue. So, malapit po ito sa siguro, correct niyo po ako mga nasa East Coast. Malapit ito sa Wall Street? Wall Street, right? Wall Street? Fifth Avenue. Si Attorney Vic Rodriguez na dating lawyer ni Kuting ang guest speaker. Ayan. Okay. So, ito daw ang kinatatakutan. Bakit nga ba kinatatakutan ang hakbang ng Maisog New York? Kasi syempre, international na to. Hindi na ito yung hakbang ng Maisog Cebu, Davao, Tacloban, Dumaguete, na kayang latagan ng mga truck ang venue, ang Freedom Park. And hindi ibalita ng media. New York na ito mga atat kuya, the Empire State of the world. Pinakakilalang syudad and state sa buong mundo. May magka-cover ng international media. Magtataka ang international community, magtataka. Ay, ang New York pa naman mga atat kuya, lahok-lahok yan, di ba? Hindi naman puro Americans ang nandyan, minority na nga yata ang mga Kano dyan. Lahat ng lahi nasa New York, Asians, Africans, Middle Easterns, Latin. Napaka-diverse ng tao dyan, ng culture sa New York, di ba? Lahok-lahok ang tao. Sabi nga, if you can make it there, you can make it anywhere. So, magtataka ang mga tao dyan kung bakit may mga Pilipino na nagrarally at may pagkalaki-laking flag na ilalatag sa 5th Avenue, sa 38th Street sa Manhattan. Anong meron at ba't may mga ganyang commotion, ba't may mga ganyang rally? Malalaman ng American media, American press, and even ang iba't ibang mga lahi kung ano ang isinisigaw ng mga Pilipino.
Panahon nga ni Pangulong Duterte, may mga nagrarally na anti-Duterte dyan, mga EJK, pasista, mamamatay tao, berdugo kuno si Duterte. Oh. Aus Duterte, ganun-ganun sila, 'di ba? Yung mga dilaw at saka yung mga pink, yung mga dilaw na naging pink at saka yung mga makakaliwa ay bilang na bilang naman sa kamay natin yung mga makakaliwa at mga pinklawan. Siyempre, mas marami ang mga DDS. Right? Mas marami ang mga supporters si Tatay Digong, kaya nga nanalo sila Tatay Digong, kaya nga naungusan ni VP Sara ng boto si Kuting noong 2022, 31 million lang si Kuting, 32 si VP Sara, 32M. Mas marami ang nagmamahal sa Pilipinas ng mga OFWs. Mas marami na, ang vlogger pa naman na number 1 na kritiko ng Kuting administration, nasa US din, si Miss Maharlika. At nasa US ang hakbang ng maisog ngayon, na ang balita nga po ay sasabotahihin ng mga binitbit ni Tamba dyan. Si Tamba ay pumunta ng New York, may daladalang salapi na bonggang-bongga at may mga bitbit daw na mananabotahin ng rally. Pinipigil talaga nila yan, mga ate at kuya. Magiging international news na ito. Kung tahimik ang media ng Pilipinas, hindi mapapatahimik ang US press, American press at international press. At malalaman ang isinisigaw, lalo pa nga po't binulgar na ni Attorney Vic ang sekreto ni Ma'am Shi. Involved sa kidnapping ang unang, ang first lady. At alalahanin niyo, may pangit na history ang apelyido ni Kuting. 'Di ba? Kilalang diktador ang tatay ni Kuting. Kuting ng ina mo ka, sinayang mo ang pagkakataon. 'Di ba? Na-redeem nyo na, sinira mo pa. Pagkakataon mo nang i-redeem. Baguhin ang reputasyon ng apelyido nyo sa mata ng mga Pilipino at sa nakasulat sa libro. Mas malala ka pa sa tatay mo, mas malala ka pa kay Ngoy-Ngoy na mukha. Anong tinitira mo? Tapos isasabak mo kami sa gyera. Papayag ba ang mga OFWs niyan? Gustong-gustong makipagwarla ni Kuting sa China dahil dinidiktahan lang ni Uncle Sam? Isasabak tayo sa tinatawag na proxy war? Gyera ng Anemika at China, tayo ang gagamitin at pumapayag si Kuting. Papayag ba kayo niyan? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.